ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Magandang araw, hapon, gabi sa ating mga kapatid. Muli, may panibago na naman tayong episode ng Ang Dating Landas. Ating masasaksihan ang kaganapan kaalinsabay ng kapistahan ni San Antonio de Padua. At ating masasaksihan mga kapatid, ang pagtakbo ng mga saksi ni Jehovah, mga mangangaral, at kanilang mga ibang hinista. Kaya ating suriin mga kapatid, at wala namang mawawala sa atin gaya ng nasa 4:1 ng unang 1 at 8:47 ng 1 na ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Muli, sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, ating ituloy ang video ng special episode ng Ang Dating Landas. Magandang araw po. Hunyo 13, 2025, alas 7 ng gabi sa Biñan City, Laguna, ay pumunta ang aming grupo at si kapatid na Jared upang maghanap ng mga protestante na kinatuparan ng 24-24 ng Mateo at 4:17 ng Galacia. At ito ay kaalinsabay mismo ng kapistahan ng patron na si San Antonio de Padua. At hindi magtatagal ay amin nakasalubong at amin nakita sa isang tabi ang grupo ng mga saksi at mangangaral ng Jehovah's Witnesses. Ating panoodin. Tatanong sana kami kasi mga Katoliko po na akin. Tatanong sana kami kasi ay, minsan na po Hindi, magtatanong lang naman ako bro. Kasi tungkol ng tunay na Kristiyano yun sa 3:15 ng Pedro. At kung totoo kayong mangangaral, sa 4:1 ng unang 1, handa dapat kayong magpasubok at sumunod. Kaya kung ayon sa Biblia ang pag-uusapan, kung ayaw ninyong magpatanong, sa demonyo kayo. Kaya tamang-tama ang sinasabi sa inyo ni Pablo sa 4:8 ng Galacia na gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos, kayo nasa pagkalipin ng sa katutunan. kung ganyan po yung masakit na sasabihin nyo sa amin, alis na lang po kami. Sige bro, para ako naman magkakatigay sa mga kabataan kasi kami may karapatang mangaral dyan dahil mga miyembro namin yan, hindi nyo naman mga miyembro yan eh. Miyembro nyo ba to? Mga miyembro, mga Katoliko kayo, di ba? Okay na po. Mga Katoliko yun. Okay na po. Thank you po. Maganda yun. Maganda sana mag-usap tayo tungkol sa pinangangaral ng Jehovah. Malayo Ano yung mga Katoliko ba kayo? Mga ano? Pwede mo ba yung turuan? Kasi mali yung turo nila eh. Kasi unang-una, isa lang ang simbahan ng Kristo. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nasa 16-18 ng Mateo. Ngayon, kung babasa tayo ng historia, dahil usos naman magbasa nun, sa 8-8 ng po, basahin ninyo ang aklat ng kasaysayan. Ang mababasa natin sa kasaysayan, nandito basahin natin. Sino po nag-aaral yan? Kasi yung mga yun, nag-aaral yung saksi ni Jehovah Demonyo. Ito basahin natin. Ang sabi dito sa isang aklat, kailangan magbasa rin sa inyo ito, hindi lang dapat Biblia. Ito ang sabi, The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287. The history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yung itinayo ni Cristo sa 16-18 ng Mateo, itinayo yung 2,000 years ago. Sila kamakailan lang lumabas, tatag sila ng tao. Kanino maaanib? Doon sa tatag ng tao, sa tatag ng Diyos. Sa tatag ng Diyos, dahil nandun si Cristo, nasa atin si Cristo. Ngayon, kung sila tatanggap sila ng ibang Cristo, yun ang sinasabi sa 24-24 ng Mateo na bula ang Cristo. Bakit? Nasa atin lang naman yung totoong Cristo nasa atin yun. At unang-una, hindi nagturo yun ng pangalan Jehovah. Kasi ang itinuturo nila, Jehovah. O tinamo panloloko niya, tuturo ko sa inyo. Ngayon, ito yung isang page ng aklat nila. Ang nakalagay dito, basahin natin ito, ang page nila yan. Hindi ka na kayo maloko, yari kayo. Ayan. Sabi dito sa kanilang mga natiran mula sa kasulatan, pahina 191. Aklat nila yan, ganyan yan. Nag-search kayo si JW si Senecho ito, yung lalabas. Dahil dito, ay dinuunang ilang makabago ang pangalang Jehovah. Sinong bumuo? Mga makabago. Therefore, lumabas ito 14th century lang. Hindi ipinangaral ni Kristo. Katunayan, nung nanalangin si Kristo sa 6:9 ng Mateo, ang ipinangaral niya, Ama namin, hindi naman
Jehovah namin. Bakit? Dahil wala naman sa original Greek pentagramaton yung letter J. Para mo sabihin pangalan ng Diyos ay Jehovah. Tanong, naninindigan ba sila na ang dapat itawag sa Diyos ay Ama? Hindi. Dahil hindi doon pangalan yun. Katangahan yun. Katangahan yun ng saksi ng Jehovah. Bakit? Dahil ng 63 is na sulat ni Isaiah, sabi, sapagkat ikaw Ama, bagamat hindi kami kilala ng Israel, ikaw aming Ama, aming manunubos, na siyang pasimula ay siyang pangalan. Therefore, yung Ama, pangalan rin yun. Kaya itong mga mga bastos ang Kristo nito eh. Halimbawa, ikaw, tatawag ka sa tatay mo, o itatawag mo sa tatay mo yung mismong pangalan niya, o tatay ang itatawag mo. Hindi ba tatay? Halimbawa na lang, ang pangalan ng tatay mo, Rogelio. Eh, tatawagin mo, Rogelio! Hindi ba't magagalit yun? Eh, bastos ka palang bata ka, ba't tawag mo sa akin eh? Tatay mo ko. Ito naman Kristo nila. Ang Kristo nila, ang tawag dun sa ama niya, hindi Ama. Ang tawag, Jehovah. Di ba't napakabastos? Pero pamimiki yun kung ayon sa Biblia. Dahil 14th century lang naman, lumabas ang pangalan Jehovah. At inaamin naman nila yun na hindi tinuro ng mga sinaunang Kristiyano. At isa doon sa mga sinaunang Kristiyano, sila Kristo at ang mga apostol. Kasi sila, wala naman silang bilang sa mga apostol eh. Mga peking pastor sila eh. Kaya magsimba lang kayo ha. Huwag kayong magpapaya sa pagsisimba. Huwag kayong maniniwala sa mga yan dahil peking Diyos ang pinakikingala niya. Dahil wala naman sa original Greek ang letter J para sabihin ng pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ang pangalan ng Diyos ay rin mismo sa aklat nila, the more correct way to pronounce God's name is Yahweh. At ang dapat natin itawag doon, gaya ng itinawag ni Kristo nung nanalangin siya sa 6:9 ng Mateo, ano sabi niya? Ama namin, hindi Jehovah namin. Napakabastos ng Kristo nila. Kristong mabaho, Kristong hindi naliligo, Kristong bulan ang tinuturo ng mga saksi ni Jehovah. Bastos ang magulang. O di na ako magtataka. Dahil sabi sa ikalawang Timoteo 3:1, nasa panahon mapangalan nyo tayo, marami talagang maibigin sa salapi. Kaya yung mga pastor na yan, pera ang habol sa inyo. Eh sa Katoliko, kailan kayo hinuputan ng, ito, tithes. Ito, 10%. Wala, di ba? Masahulog lang kayo sa kanila, pag-iikupoy nila kayo. Kawawa naman, lalo na pag may pamilya ka, nagpapadede ka ng bata, lulukohin ka ng mga yan. Eh di ba't mga loko-loko yung mga Jehovah na yan? Kaya, kung ayon sa Biblia ang pag-uusapan, ang dapat natin itawag sa Diyos pag nananalangin, sa 6:9 ng Mateo, Ama namin. Kaya nga yung kanta natin, Ama na, sinasiyang Jehovah na. Dahil 14th century ng pastor. Nangaral si Kristo, nagkatawang tao si Kristo, 1st century. Ang pangalan Jehovah lumabas ng 14th century. Therefore, hindi ipinangaral ni Kristo, peking Diyos yan. Diyos-Diyosan ng demonyo. Ayon sa Biblia. Kaya munti ka na kayo maloko ni Satanas. Kung sumama kayo. Lalo na pag nag-pray over kayo. Kaya naghahanap na lang yan ng masisilo. Dahil kung talagang totoong sa Diyos sila, sa 3 Kings, yung unang Pedro, di ba? Nasa Biblia naman binabasa ko eh. Handa dapat sila sa Kristo. Eh ayaw sumagot. Ano sila? Kayo na bahala magsabi kung ano sila. Ayaw magpatanong no bro. Ayaw magpatanong, ano sila? Hindi ako, pwede nila ako tanong eh. Tapos ako, magtatanong din ako sa kanila para fair. Eh ba tayo nila magpatanong? Mabubulgar kasi yung kalukuhan nila eh. Kaya ang ginagawa nila, i-search nila ng ECA dyan sa JWO. Sino mo pag-searchin mo pa sa internet yung mga kabataan, makakita pa ng board yan. Diba? Makakakita pa ng kahalayan mo sa internet. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, magsimba lang kayo. Magkumpisal kayo. Nakapagkumpisal na ba kayo? Importante na magkumpisal kayo dahil utos yun. Unang medo ng unang buwan. Kung pinahayag natin ang ating kasalanan, dapat at talagang siya na tayo patatawarin. Kaya para patawarin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga obispo, na ang otorisasyon nilang ibinigay sa kanila ni Cristo sa 2028 ng Noah, pakanin ng tawan. At isa sa uri ng pagpapakanin ng tawan, sa 2023 ng 1, yung kumpisal. Kaya magkumpisal kayo. Pwede nagigay sa akin kung mga ano, yung mga binigay nila kasi pagluloko sa kapwa-tao. Ito, binigay nila. Ito. Mabasahin nyo, Biblia, hindi ko naman bias na nila, pagkili nila. Mabasahin nyo yung istorya. O, i-search nyo sa Google. Sinong nagtayo ng Iglesia Katolika? Google na magsasabi kung sino. Sino nga naman ngayon ang nagtayo ng saksi ni Jehovah? Makikita nyo kung sino nagtayo. Ito yung sinungaling na tao na yan. Mount Israel JW. Sino nagtaya? Eh no? Charles Taze Russell, tao ang nagtatag. Eh sino nagtatag ng ating si
simbahang ginawa lang ng tao o sa simbahang itinatag ng Diyos na sa 16:18 ng Mateo na sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia ang Catholic Church. Saan kayo aanin? Sa itinatag ng tao o sa itinatag ng Diyos? Alin yun? Kaya pag may nangaral ulit sa inyo ng mga born again na sasabihin nila, handa ba kayong tanggapin si Kristo? Teka muna, pastora. Ba't namin tatanggapin si Kristo? Hindi naman sa amin umalis si Kristo. Basahin niyo yung 28:20 ng Mateo. Ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa uso ng panahon. Therefore, nasa atin ang Kristo. Ngayon, ba't nila ipinatawag? Kwento ng Mateo, tawag sa tatay ni Ama, kaya yung Kristo ng mga Protestante dito mga pula. Kaya ang ganda na lang ulit, sana may nagtuloy kayo. Ito ay discuss natin. Kaya may natutunan sa simba kayo ha. Kaya makasabay sa simbahan. Sige, dito na lang ulit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat, ipinagpala ka naman ng anak mong si Jesus. Santa Mariang Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala ka ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan kung kami mamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.